bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw, meron na naman tayong bagong followers, meron na naman tayong bagong subscribers na nag-message or nag-PM dito sa ating Facebook page. Sabi niya sa akin, late na daw niya nakita yung YouTube channel natin at nakabili na siya ng mamahaling printer. Na kung iisipin nyo na hindi naman talaga mamahalin. Isinend niya sa akin yung kunyaring resibo, pero hindi naman to resibo, no? Ito lang yung ginagawa nila, siguro baka magic sila sa tax. So kapag bibili kayo ng mga appliances or kahit na mga anong equipment na medyo mahal-mahal, pilitin nyo na makakuha kayo ng official receipt para hindi nakakadaya or hindi nakakadugas yung mga seller na kung sino man yon at hindi sila makaligtas sa tax sa mga buwis. At eto, no, makikita natin dito, hindi na lang natin papangalanan, i-blurred na lang natin yung data at kung ano yung mga masisela na data. Nakabili siya ng Epson 5290 sa halagang 18,000. 18,18. So kapag hindi nyo talaga alam yung mga bagay-bagay or yung mga tunay na presyo, mauuto talaga kayo time to time. And then kung gusto nyo nga mag-avail ng mga printer na ganito, ilalagay ko na lang sa description para hindi kayo mauto. At makikita nyo dito sa screen natin, 13,000 something lang ang original price ng Epson 5290. At merong nagpabili sa akin nito previously lang at nabili ko lang siya ng 12,700. So bonus na sa akin yung 1,000 ay binigay na sa akin yon. Kaya 'di ba, mas makakatipid ka kung original price yung mabibili mo. Kasi meron akong voucher na nagamit dito. Pinadala na ako ng pera nung isa sa mga subscribers ko, and then syempre sa akin na yung sobra. Ganun ka babait yung mga ibang subscribers natin dito. So inuulit ko, kung gusto niyo mag-avail ng mga presyong tama at hindi kayo inuuto, nasa description yung link ng mga printers na yon. So eto na nga pala, magsisimula na tayo ngayon. Eto na yung content natin. So i-shoutout muna natin si Alisa. Eto yung kanyang request na content at sana daw mapansin. Pero basahin muna natin yung comment niya dito. Sabi niya, "Sir, tanong lang, pwede po bang mag-print ng sticker and photo paper sa Epson 5290? Ano daw ang magandang papel ang gagamitin? Napatingin na daw kasi nila yung printer ata nila na 5290, pero ayaw daw kainin yung papel or hindi pinipid. Ang sabi daw kasi ng kung sino man Poncio Pilato na nagsabi sa kanila, bawal daw mag-print ang gamit na photo paper at sticker paper sa Epson 5290. So napakadami ko ng mga videos dyan somewhere out there na naka-upload. Pero anyway, eto matagal ko na rin gustong gawin tong content ko na to, pero dito natin sisimulan sa Epson 5290. So makikita nyo dito sa isa nating camera, meron akong bond paper na which is eto talaga yung ginagamit ko. Eto ay lalagyanan na lang, pero ganito pa rin talaga yung gamit ko, hard copy na 80 GSM. So by the way, ang pinaka-content pala natin, tetestingin natin kung ipipid yung mga media or yung mga papel na kung anong meron ako dito sa ating Epson 5290. So babanggitin natin yung GSM na which is ayun yung kapal nung materialis na yon, at syempre yung request niya, photo paper and sticker. So simulan nga natin dito sa bond paper na hard copy 80 GSM. Ito yung lagi kong ginagamit. Hindi talaga ako nagpapalit na. Ito na lang yung lagi kong gamit. And then makikita nyo naman, next media natin, meron tayong paper 1. 100 GSM siya. So ito ay ginagamit ko sa pagprint ng mga calendar. So ito na lang yung natitira sa akin, no? Medyo magsisimula na ulit yung calendar ng paggawa 2025. Sa mga gusto mag-avail ng template na yon, i-message nyo lang ako, template calendar for 2025. Ito yung ginagamit ko, 100 GSM. Long nga pala to, long. At ito naman yung isa nating media na gagamitin, photo paper, double-sided glossy, 250 GSM. Ang lahat ng mga materialis na babanggitin ko dito, nasa description lahat ng link para hindi kayo mauto ng kung sino man Poncio Pilato na napakagaling mang uto ng mga newbie. Hindi na natin siya pangangalanan, baka sumikat pa. At eto nga pala yung next natin, QUAF glossy photo sticker, kasi sabi niya hindi daw gumagana sa kanila yung photo sticker. So eto, meron tayo dito A4 135 GSM to. So merong
yung variant neto na 90 GSM, mas maganda na kung trip nyo na medyo manipis, yun yung gamitin nyo. Pero ako mas gusto ko kasi etong 135, medyo may pagkakapal siya ng konti. Pero hindi naman siya sobrang kapal. Ginagamit ko nga pala yun sa mga product label na mga budget meals lang. So eto naman yung next natin, double-sided glossy from Quaff pa rin, 120 GSM. Ito usually ginagamit ko to sa mga cheap bag, sa mga maninipis na kailangan ng mga box, at ito ay ginagamit ko rin sa mga brochure. At meron din tayong 260 GSM na photo paper rough satin. 4R na lang yung gagamitin natin para medyo hindi tayo masayangan. Ginagamit ko nga pala to sa mga picture na printing. At ito naman yung pinakapangit na nagamit ko, photo paper 230 GSM. Hindi ko sinasadya sa inyo na bumili kayo ng ganito. Napakapangit nito. For demonstration purposes lang kaya gagamitin natin to. 230 GSM siya. At syempre ito yung all-time favorite natin, pang premium na sticker, pang mga product label pwede din. At saka sa mga pang motovloggers giveaway, ito yung ginagamit ko, vinyl sticker, matte, at hindi ko alam kung ano yung eksaktong GSM neto, parang 230 GSM etong iTech. Sa pagkakaalam ko, no, hindi ko alam kung ano yung eksakto. At ito naman yung pinakaunang-una kong nagamit na sticker paper. Para lang talaga siyang bond paper na may napakahinang adhesive. Talagang parang mema sticker lang to, kumbaga mema dikit-dikit ka lang. Pero napakaganda pa rin nito. Ito nga pala yung nagagamit ko dati pang mga waybill, yung mga dinidikit sa Shopee, Lazada, JNT, TikTok. Ito yung ginagamit ko kung gusto nilang napaka-budget meals talaga. So simulan na natin yung pagpiprint. Iisa-isahin natin at hindi natin din ipo-forward yung video ng pagpiprint natin para makita nyo kung gaano rin kabilis yung printing speed ng ating printer na Epson 5290. So sana wag kayong masyadong mainip dito sa video natin. Sabay-sabayin na natin din to, speed ng printer na Epson 5290 at mga media na pwedeng gamitin. Kasi sabi nga nito nung nag-comment sa atin, hindi daw gumagana sa kanila or hindi napipid. So eto, sisimulan muna natin sa pag-print neto sa ating bond paper na short na merong 80 GSM. So medyo i-skip ko na tong pagsasalita natin. Doon na tayo mag-focus sa video ng printing. Lalagyan ko na lang sa screen ng label kung ano yung piniprint natin para mas maganda yung ating flow ng video. At sisimulan na nga natin yung ating pag-print gamit itong mga media na ipinakita ko sa inyo or mga papel na pwede natin gamitin dito sa ating printer